nagtatrabaho sa bar. Kailangan ko kasi kumita para sa mga anak ko. May anak kasi ko na kailangan araw-araw kumakain. Kaya kailangan ko pumasok ng GR ko. Pagka may customer, nakaka-table. Pero pagka wala, waiting lang kami. Tapos magdamag, yan. Maga na ako umuwi. Kasi ako kumita kagabi, kaya ito lang yung ulam namin. Pagka mga 100, di kaya 50 lang kinikita ko, ito lang inuulam namin araw-araw. Lahat ng daanan ko na pamamasura, pagbeben, pagtitinda ng mga plastic sa Divisoria, tapos wala pang trabaho itong mister. Hirap na rin ako. Mahigit 200 pamilya mula sa GK compound sa Tondo, Manila ang nawalan ng tahanan sa ng bagyong Milenyo. Nanganak ako nung 2006, nung Milenyo. Nagkataon naman na napunta rito sila Mampara. Tinulungan niya kami. Hindi ko akalain na makikita ko siya sa isang ganitong klaseng kwarto na walang bubong, gano'n. Tapos alam ko mahinang-mahina yung itsura niya. Kakapanganak lang niya talaga. Unahin niyo po bago panganak! Nung nakita ko yung baby na napaka-fragile, meron pa siyang may mga dugo pa. Talagang 10 minutes pa lang daw siya nung nailalabas dito sa mundong ito. Tapos ito yung mundong kinagisnan niya, yung bumabagyo. Unang ko nakita si Jojo namumukhaan ko pa siya although mas mahaba na yung buhok niya ngayon. Pagpasok ko dun sa loob ng bahay ni Bea, may nakita ako kaagad na baby na maliit. Akala ko kaagad si baby Milenyo na yun. So talagang na-excite ako. Tapos nung tinanong ko, sabi ko, ito na ba si Milenyo? Tapos sabi niya, hindi, si Francis yan. Teka, nasa na si baby Milenyo? Kasi nagkasakit siya. Sabi, pinaampon. Binisita namin yung baby. Pinuntahan namin dun sa nag-ampon sa kanya. Ito na kasi ito na siya. Sorry. Natatakot siya sa'yo. Kita ko yung reaction ni Baby Milenyo kay Bea na parang hostile siya Hindi na niya kilala yung tunay niyang ina. Yung nararamdaman ko dun sa anak ko, nasakit pa rin sa akin. Hindi naman komot na nandun sa kanila yung anak ko. Pinakalimutan ko na, hindi naman sa ganun. Kaya nga desidido ako makaalis. Ano rin mga bata pag-aalis yun? Sa kanya, yun nga rin yung pinaalala ko. Yung kasi alam ko na kasi kaso mo. Nung una, ang in-applyan ko, Japan. Naloko na naman ako. Hindi na naman ako natuloy nun. Nag-apply na naman ako uli. Yung naka-recruit naman sa akin, illegal naman. Sobra talaga akong naawa dun sa kwento ni Bea na sabi niya 3 beses na daw siyang naluloko ng illegal recruiter. So naisip ko, turuan ko na lang siya kung paano niya malalaman kung illegal recruiter or hindi yung agency na kanyang papasukan. Maging sigurado ka. So, check mo muna sa website kung nandoon. Tapos nakasulat dito, status, good standing. So, ibig sabihin, okay ang agency na yan. Ang kailangan lang daw bayaran ay 100 pesos para sa processing fee, 1,275 pesos for OWA membership fee, at saka 900 pesos PhilHealth or Medicare coverage. Itong agency na nakita mo, legal to, accredited siya ng POEA, so pwede ka nang mag-apply dyan. Pero pag hiningan ka ng placement fee, hindi pwede yun. Dito na ako mag-apply. Siyempre,
Siyempre, wala naman akong tulog. Katulad ngayon, wala naman akong tulog, di ba? Di hagard na hagard yung itsura ko. Pinag-fill up nila ako ng form. Pati yung mga sulat ko, yung mga spell. Nagkanda mali kasi sa sobrang kaba ko, sobrang taranta ko. Dapat may dala kang resume, 4 na 2x2 pictures, and then in BI clearance. Mas maganda kung mayroon kang certificate of employment. Sabi sa akin sa agency, kailangan ko raw makapag-training. Kaya, kasi sabi, mas malaki raw yung chance ko na makaalis agad papuntang ibang bansa. Magandang umaga sa inyo. Anong lugar sa isang bahay? Dining room. Dining room, very good. Bali ngayon, mag-training na kami. Training ako rito. Sana, makapasa ako. Siya yung pambanlaw. Bakit meron pa kayo sa ito? Para pang dry. Dry. Mahirap din. Naiinip na ako. Kahit naiinis na ako, medyo naiinis na ako dun sa pagtuturo. Kailangan mo kasi pagtiisan kahit nahirap kasi, di ba? Siyempre, kailangan ko yun eh. Kailangan ko makaalis eh. Natutunan ko yung paano gamitin yung kung paano ka mamlansya, kung paano ka tamang maggamitin yung vacuum. Siyempre, dito hindi ko naman ginagawa yun. Pagkatapos nung interview sa kanya, nakita naman namin na active siya. Naka-line up na siya sa amin. Pag may client na kami or pag may requirements na kami, isa siya sa tatawagan namin. Tuwang-tuwa ko kasi akala ko hindi ako makakapasa. Talagang over-excited talaga ako. Maka-abroad na talaga ako. Makuha ko na yung anak ko na si Melanie at mabubuo ko na lahat ng mga anak ko. Sa guidelines po ng POEA, ang placement fee ng household service workers ay dapat sagutin ng employer at hindi ng aplikante. Ang agency na mahuhuling lumalabag dito ay maaaring matanggalan ng lisensya. Maaari nyo silang isumbong sa POEA hotline 722-1144 o 722-1155. O kayo naman, baka meron kayong kwento na nais ibahagi sa amin. Gumawa na kayo ng inyong mga video diaries at ipadala yan sa amin sa ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod po na Biyernes, hihintayin ko mga video diaries nyo, ha? Bawat padala may kalagip na Hi! Kumusta na kayo dyan? Lahat kayo dyan ang makita ang aking beauty. Hello! Bye-bye! panig ng mundo. I want to greet my parents and my daughter. Hello, Dara! Kumusta na? Mahal na mahal kayo, Mami. Mag-aaral kayo mabuti. I love you! Kalagip na kwento, malayo man sa minamahal ko. Pamilya ko dyan sa Taguig. Hindi. Ito na niya. Ari ko dito bang kapilan dyan dito. Nawa Hi! Lucky! Congratulations! Masaya ako. Nakatapos na kayo. ito ang kwento ko, ang diary ng buhay ko.